Alam mo ba yung pakiramdam na gusto mong gumaling sa isang bagay, pero lagi mo na lang itong ipinagpapabukas? Yung tipong ganado ka sa unang araw, pero pagdating ng ikalimang araw, wala ka na. Naku, pangkaraniwan yan. Kaya kung pagod ka ng mag-umpisa ng paulit-ulit ng walang progreso, ito ay para sa iyo. Sa bidyong ito, pag-uusapan natin ang 5 hakbang para mapabuti ang iyong mga kasanayan sa loob ng 30 araw. Walang mahika, walang shortcut, pero garantisadong epektibo. Unang hakbang, magtakda ng malinaw na layunin. Sige, totoo lang. Hindi mo mapapabuti ang isang bagay kung hindi mo alam kung ano talaga ang gusto mong pagbutihin. Gusto kong gumaling sa coding. Okay, pero anong lengguwahe? Anong klaseng proyekto? Dapat maging espesipiko. Subukan ito. Sa halip na gusto kong gumaling sa coding, sabihin mong, sa loob ng 30 araw, gusto kong matuto ng Python at gumawa ng simpleng calculator app. Mas malinaw, mas madaling sundan. Parang pag-akyat ng bundok. Kung wala kang ideya kung nasaan ang tuktok, baka paikot-ikot ka lang sa paanan ng bundok at nagtataka kung kailan ka talaga magsisimulang umakyat. Pangalawang hakbang, gumawa ng pang-araw-araw na gawain. Alam mo ba na mas makapangyarihan ang pagiging palagyan kaysa sa motibasyon? Kasi ang motibasyon parang crush mo lang, bigla na lang nawawala. Pero ang isang routine, kahit wala kang gana, gagawin mo pa rin. Ang sikreto, gawin itong simple at kayang-kaya. Sa halip na, mag-aaral ako ng 5 oras araw-araw, na malamang hindi mo magagawa lampas sa ikatlong araw. Subukan mo lang ng 30 minuto, pero araw-araw. Mas mainam ang maliit. Ngunit palagi ang pagsisikap kaysa malaking pagsisikap minsan lang sa isang buwan. Tandaan mo yan. Pangatlong hakbang, maghanap ng accountability partner. Aminin natin, mas madaling sumuko kapag walang nakakakita sa atin na humihinto. Pero kung may nakakaalam ng iyong layunin, mas mahirap tumigil. Kaya humanap ng accountability partner, maaring kaibigan, mentor o kahit isang online community na may parehong layunin. Halimbawa, may kilala akong gustong maging manunulat, pero lagi siyang tinatamad magsulat. Ano ang ginawa niya? Nag-post siya sa social media na magsusulat siya ng maikling kwento bawat linggo. Dahil may mga taong nanood, napilitan siyang gawin ito. Aral, kapag may umaasa sa iyo, mas mahirap umatras. Pang-apat na hakbang, gamitin ang feedback para umunlad. Dito madalas sumuko ang marami kapag nakatanggap sila ng kritisismo. Pero ito ang pagbabago sa pag-isip. Ang kritisismo ay hindi pagkabigo, ito ay direksyon. Kung gusto mong gumaling, kailangan mong tanggapin na may mali ka pa ring ginagawa. At ayos lang yun, hindi mo kailangang maging perpekto, kailangan mo lang maging mas mahusay kaysa kahapon. Kaya sa halip na personalin ng feedback, gamitin ito bilang GPS na nagsasabi sa iyo kung paano pa'y kay gagaling. Hindi lahat ng feedback ay tama, pero kung paulit-ulit mong naririnig ang parehong kritisismo, baka may punto sila. Panlimang hakbang, mag-enjoy sa proseso at huwag masyadong seryoso. Ito ang pinakamahalagang hakbang, huwag mong gawing torture ang proseso ng pag-aaral. Kung masyado kang istrikto sa sarili mo, mas malaki ang tsansa na ma-burn out ka. Magsaya ka rin. Gusto mo bang gumaling sa pagsasalita ng Ingles? Manood ng paborito mong pelikula ng walang subtitles. Gusto mo bang gumaling sa pagguhit? Gawin itong isang break time activity, hindi isang obligasyon. Ang punto ay, mas madaling umunlad at nag-enjoy ka. Ayan, 5 hakbang para mapabuti ang iyong mga kasanayan sa loob ng 30 araw. Magtakda ng malinaw na layunin, gumawa ng pang-araw-araw na gawain, maghanap ng accountability partner, gamitin ang feedback para umunlad at mag-enjoy sa proseso. Hindi mo kailangang maghintay ng perpektong oras para magsimula, dahil walang ganoon. Ang pinaka-perpektong oras ay ang oras na pipiliin mong magsimula. Kaya, anong kasanayan ang gusto mong pagbutihin? Mag-comment sa ibaba at samahan natin ang isa't isa sa paglalakbay na ito. Ito ang The Mind's Wisdom na nagpapaalala sa iyo. Ang tagumpay ay hindi tungkol sa pagiging pinakamagaling, ito ay tungkol sa pagiging mas mahusay kaysa kahapon. Kita-kits sa susunod na video.